Pirmahan mo na ang diborsyong ito, Hector, bago pa tuluyang madungisan ng babaeng iyan ang dangal ng ating pamilya. Wala na siya anak. Sumama na siya sa kalaguyo niya, bitbit ang perang ninakaw niya sa atin. Ang boses ni Don Manuel ay malamig pa sa hanging dala ng bagyong nananalasa sa labas ng mansyon ng mga Valderrama. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila may mga punyal na itinabaon sa dibdib ng kanyang anak na si Hector. Nakatitig si Hector sa mga papeles na nasa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling nara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang panulat. Hindi niya magawang paniwalaan na ang babaeng ipinaglaban niya, ang babaeng dinala niya sa harap ng altar, ay magagawa siyang iwan sa gitna ng kanyang pinakamahimulmol na sandali. Habang nagaganap ang malupit na pagpapasya sa loob ng marangyang mansyon, ilang kilometro ang layo, sa loob ng isang maliit at tumutulong klinika sa gitna ng kabukiran, naroon si Teresa. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang puting tela na nakalatag sa kanyang higaan ay punong-puno na ng dugo at pawis. Ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bakal na kama. Isang matinding kirot ang humahagupit sa kanyang buong katawan. Tila binabaklas ang kanyang mga buto, ngunit wala siyang ibang iniisip kundi ang kaligtasan ng mga sanggol sa kanyang sinapupunan. Kaya mo yan, Teresa. Umiri ka pa. Lalabas na ang unang bata. Ang sigaw ng komadrona sa gitna ng dagundong ng kulog na yumalig sa buong gusali. Sa bawat pag-iri, ang pangalan ni Hector ang tanging dasal na namumutawi sa kanyang isipan. Iniisip niya ang init ng yakap ng asawa, ang mga pangako nitong hinding-hindi siya iiwan, at ang pangarap nilang bubuhing pamilya. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, ang pluma ni Hector ay dumampi na sa papel, winawakasan ng kanilang sumpaan sa ilalim ng manipulasyon ng isang amang ang puso ay gawa sa bato. Lumipas ang ilang oras ng paghihirap hanggang sa marinig ang unang iyak ng isang sanggol na sinundan agad ng isa pa. Sa gitna ng kadiliman dahil sa nawalang kuryente, dalawang bagong buhay ang sumilay, isang lalaki at isang babae. Sa kabila ng matinding pagod at panghihina, nagawa pang ngumiti ni Teresa habang pinagmamasdan ang maliliit na mukha ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga balat ay kulay rosas at ang kanilang mga munting kamay ay tila naghahanap ng kalinga. Hector! Matutuwa si Hector! Ang bulong ni Teresa sa sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig dahil sa paos na lalamunan. Kinabukasan, sa kabila ng babala ng mga nurse, na kailangan niya pang magpahinga dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya, pinilit ni Teresa na bumangon. Binalot niya ng makapal na kumot ang kanyang mga anak at sa tulong ng isang tricycle, naglakbay siya patungo sa mansyon ng mga Valderrama. Ang bawat lubak sa daan ay tila isang saksak sa kanyang matris na hindi pa ganap na naghihilom, ngunit ang pananabik na makita ni Hector ang kanilang mga anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nang makarating siya sa malaking tarangkahan ng mansyon, sinalubong siya ng mga gwardiyang may matitigas na mukha. Hindi siya pinayagang pumasok. Sa gitna ng ambon at putik, nakatayo ang isang inang kakapanganak pa lamang, bitbit ang dalawang sanggol. Nagsusumamo na makita ang kanyang asawa. Hanggang sa bumukas ang pinto at lumabas si Don Manuel, suot ang kanyang mamahaling robe at may dalang isang pirasong papel. Walang pakundangan niyang itinapon ang papel sa putikan, direkta sa paanan ni Teresa. Huwag mo nang ituloy ang pag-arte mo, Teresa. Alam na namin ang lahat. Pinirmahan na ni Hector ang diborsyo. Mula sa araw na ito, ikaw ay isang basura na lamang sa kasaysayan ng pamilyang ito. Umalis ka at isama mo ang mga batang yan o sisiguraduhin kong wala silang magiging kinabukasan. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa lagda ni Hector sa basang papel. Ang mundong binuo niya ng may pagmamahal ay gumuho sa isang kisap mata. Tumingala siya sa bintana ng silid nila ni Hector. Umaasang makikita ang asawa, ngunit ang kurtina ay nanatiling nakasara. Tila isang pader
na naghihiwalay sa katotohanan at sa kasinungalingan. Bakit ang bilis mong naniwala sa kanila, Hector? Bakit mas pinili mong pakinggan ang puot kaysa sa tibok ng puso ko na ikaw lang ang laman? Nakatayo si Teresa sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Humahalo sa kanyang mga luha. Ang yakap niya sa kanyang mga anak ay humigpit. Tila sinusubukang protektahan sila mula sa kalupitan ng mundong ito. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at sakit. Ngunit sa loob ng kanyang nagdurugong puso, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi basta-basta mapapatay ng kahit anong unos. Mas maalat pa sa tubig ng dagat ang mga luhang dumadaloy sa aking pisngi, ngunit kailanman ay hindi nito kayang hugasan ang dumi ng pagtataksil na ibinintang nila sa akin. Nakatayo si Teresa sa gilid ng isang matarik na dalampasigan, kung saan ang mga alon ay marahas na humahampas sa mga malalaking bato sa ibaba. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit wala itong binatbaat sa panlalamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Hawak niya sa kanyang magkabilang bisig ang dalawang sanggol na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanilang ina ay nag-iisip ng tapusin ang lahat. Ang bawat hakbang niya palapit sa bangin ay tila isang pagtakas mula sa mundong walang ibang ibinigay sa kanya kundi pait. Subalit, sa sandaling dumiit ang kanyang paa sa pinakagilid ng lupa, naramdaman niya ang isang mahinang paggalaw mula sa kanyang kaliwang braso. Si Angelo, ang kanyang anak na lalaki, ay naglabas ng isang munting ungol at mahigpit na hinawakan ng laylayan ng kanyang lumang baro. Ang init ng balat ng sanggol laban sa kanyang nanginginig na katawan ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na diwa. Napaluhod si Teresa sa buhanginan, niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak hanggang sa ang kanyang dibdib ay sumikip sa sobrang paghikbi. Patawad, patawad mga anak ko, ang kanyang pagsusumamo sa hangin. Paano ko nagawang isiping iwan kayo? Kayo na lang ang meron ako. Kayo ang aking buhay. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, natanto ni Teresa na ang kanyang paghihiganti ay hindi matatagpuan sa kamatayan, kundi sa kanyang pananatiling buhay upang patunayan ang kanyang dangal. Habang ang bawat hampas ng alon ay nagpapaalala kay Teresa ng kanyang kawalan, sa loob ng marangyang silid sa mansyon ng mga Valderrama, naroon si Hector. Ang silid na dati ay puno ng halimuyak ng bulaklak at tawanan, ay amoy alak na ngayon. Hawak ni Hector ang isang baso ng whiskey, ang kanyang mga mata ay mapula at malalim ang itim sa paligid. Nakatitig siya sa bakanting bahagi ng kama kung saan dati ay natutulog si Teresa. Bakit, Teresa? Ang bulong niya, ang boses ay basag at puno ng puot. Ibinigay ko ang lahat. Bakit kailangan mong ipagpalit ang ating pagmamahalan sa ilang pirasong pilak? Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Hindi niya alam na ang bawat ebidensyang ipinakita ng kanyang ama, ang mga larawan, ang mga pekeng sulat, ay lahat bahagi ng isang masalimuot na dula. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Yaya Luming, ang matandang nanilbihan sa pamilya Valderrama ng ilang dekada. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. May hawak siyang isang manipis na sobre na nakatago sa ilalim ng kanyang apron. Senyorito Hector, ang mahinang tawag ni Yaya Luming, kailangan niyo pong malaman. May mga bagay na hindi niyo nakikita. Nais sanang ibigay ng matanda ang lihim na sulat na iniwan ni Teresa bago ito itaboy. Ngunit ang tunog ng mabibigat na yabag sa pasilyo ay nagpatigil sa kanya. Ang anino ni Don Manuel ay sumilip sa pintuan. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Luming, bumalik ka sa kusina. Hindi kailangan ni Hector ng istorbo. Sa kanyang pagpapahinga, ang malamig na utos ng matanda.
Ang sulyap na ibinigay ni Don Manuel kay Yaya Luming ay sapat na upang malaman ng matanda na ang kanyang buhay ay nasa panganib kung magsasalita siya. Sa takot, yumuko si Yaya Luming at mabilis na lumabas, dala ang katotohanang hindi pa handang lumabas sa liwanag. Kinagabihan, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan, isang biglaang liwanag ang tumanglaw sa madilim na bahagi ng lupain ng mga Valderrama. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita ni Hector ang mga dambuhalang dila ng apoy na kumakain sa lumang bodega, ang lugar kung saan nakaimbak ang lahat ng lumang dokumento at gamit ng pamilya, kabilang ang mga personal na gamit ni Teresa na hindi niya nadala. Ang amoy ng nasusunog na papel at kahoy ay humalo sa malamig na hangin. Ang mga tuyong dahon sa paligid ay nag-aapoy at lumilikha ng mga spark na tila mga bituing bumabagsak sa lupa. Walang nagawa si Hector kundi panoorin ang paglamon ng apoy sa mga huling bakas ng kanyang nakaraan kasama si Teresa. Hindi niya alam, sa loob ng naglalagablab na bodegang iyon, ay kasamang natutupok ang mga ebidensyang magpapatunay sana na si Don Manuel ang tunay na arkitekto ng kanyang pagdurusa. Ang kahirapan ay isang mapait na guro, ngunit sa bawat hampas nito ay unti-unting tumitigas ang pusong dati ay gawa sa marupok na luwad. Lumipas ang mga buwan na tila mga taon sa bigat para kay Teresa. Sa isang liblib na baryo sa dulo ng lalawigan, kung saan ang kalsada ay hindi pa sementado, at ang tanging liwanag sa gabi ay ang malamlam na ningas ng gasera, doon niya itinayo ang kanyang bagong mundo. Ang dampa na kanyang tinitirhan ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping nipa at kawayan. Sa tuwing umihip ang malakas na hangin, ang buong istruktura ay tila gumigiwang, sumasabay sa kaba sa dibdib ni Teresa sa tuwing naiisip niya ang bukas para sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot at tanging pluma at aklat lamang ang hawak, ngayon ay puno na ng kalyo at sugat. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, naroon na siya sa sapa. Nakalubog ang mga paa sa malamig na tubig habang naglalaba ng tambak-tambak na damit ng kanyang mga kapitbahay. Ang bawat kuskus niya sa tela ay tila isang pagbubura sa kanyang nakaraan bilang asawa ng isang Valderrama. Hindi siya nagrereklamo. Ang bawat barya na kanyang kinikita ay itinatabi niya para sa gatas at gamot nina Angelo at Angela. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw ng pagtatrabaho, umuwi si Teresa na wala ni isang butil ng bigas sa kanyang supot. Ang kanyang huling sentimo ay ibinili niya ng kaunting asukal at gatas para sa mga bata. Habang ang kanyang mga anak ay mahimbing na natutulog sa loob ng duyan na gawa sa lumang kumot, naramdaman ni Teresa ang isang matinding hapdi sa kanyang sikmura. Ang gutom ay tila isang hayop na kumakamot sa kanyang loob, ngunit wala siyang ibang magawa, kundi uminom ng tubig upang maibsan ang kumakalam na sikmura at kahit paano ay mapawi ang kanyang gutom. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi ng duyan, pinagmamasdan ang mapayapang mukha ni na Angelo at Angela sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa butas ng kanilang bubong. Sa gitna ng kanyang panghihina, nagsimulang humuni si Teresa ng isang malambing na oyayi. Ang kanyang boses, bagamat paos, ay puno ng pagmamahal na tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang mga anak. Matulog na kayo, aking mga hiyas, ang bulong niya sa gitna ng katahimikan. Huwag kayong mag-alala, sa gutom ni nanay. Hanggat may hininga ako, hindi kayo magkukulang. Darating ang araw, hindi na tayo magtatago sa dilim. Sa sandaling iyon, isang luhang kasing linaw ng kristal ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit agad niya itong pinunasan. Ang bawat patak ng kanyang luha ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi isang sumpa na kailanman ay hindi na siya muling aapihin ng kahit sino. Upang masigurado ang kaligtasan ng kanyang mga anak, mula sa mahabang kamay ni Don Manuel, nagpasya si Teresa na ibaon na ang kanyang dating pagkakakilanlan. Mula sa araw na yon, hindi na siya si Teresa Valderrama, ang asawang itinakwil.
Siya na si Teresa Santos, isang biyudang nagagaling sa malayong bayan. Ang pagpapalit ng pangalan ay hindi lamang para sa proteksyon, kundi isang simbolikong pagpatay sa mahinang bersyon ng kanyang sarili. Isang umaga, habang naglalakad sa bayan upang maghanap ng karagdagang mapagkakakitaan, nakakita si Teresa ng isang punit-punit na poster sa pader ng munisipyo. Ito ay isang panawagan para sa mga nagnanais pumasok sa pagsusundalo, isang pagkakataon para sa mga matatapang na nagnanais magsilbi at magkaroon ng matatag na kinabukasan. Tinitigan ni Teresa ang larawan ng isang sundalong nakatayo ng tuwid, may hawak na dangal at kapangyarihan. Alam niya na ang landas na ito ay puno ng panganib at hirap, lalo na para sa isang inang tulad niya. Ngunit alam din niya na ito lamang ang tanging paraan upang magkaroon siya ng armas laban sa mga balderrama. Hindi armas na gawa sa bakal, kundi kapangyarihang legal at katayuan sa lipunan na hindi basta-basta mayayanig ng pera ni Don Manuel. Sa kanyang pag-uwi, bit-bit ang desisyong magbabago sa kanyang tadhana. Hindi niya alam na sa mansyon sa Manila, ang kanyang pangalan ay dahan-dahan nang binubura sa bawat legal na dokumento, habang si Sofia, ang babaeng ipinalit sa kanya, ay nagsisimula na ring maghabi ng sarili nitong mga sapot ng kasinungalingan. Hindi sapat ang paglimot, Hector. Kailangan mong palitan ang bakas ng kahihiyang iniwan ng babaeng iyon ng isang bagong dangal na karapat-dapat sa iyong apelyido. Ang mga salitang ito ni Don Manuel ay tila isang malamig na agos ng tubig na tumatagos sa pagkatao ni Hector habang sila ay nasa loob ng malawak na aklatan ng mansyon. Nakaupo si Hector sa kanyang silya, ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang sentido. Sa harap niya ay nakalapag ang isang baso ng kristal na may lamang alak. Ang maliliit na yelo sa loob nito ay dahan-dahang natutunaw. Lumilikha ng mga guhit ng tubig sa labas ng baso na tila mga luhang hindi mailabas ni Hector. "Father, hindi ko pa kayang magpanggap na maayos ang lahat." Ang sagot ni Hector, ang kanyang boses, ay tila isang tuyong dahon na madaling madurog. 5 buwan pa lang ang nakakalipas, parang kahapon lang, nandito pa siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Manuel. Lumapit siya sa kanyang anak at tinapik ang balikat nito, ngunit ang hawak niya ay hindi pag-alo, kundi isang pagpigil. "Iyon na nga ang problema, anak. Habang nagmumukmok ka rito, ang mga negosyo natin ay unti-unting nauubos ang tiwala ng mga investor. Ang balitang iniwan ka ng asawa mo para sa ibang lalaki ay kumalat na parang apoy sa buong Maynila. Ang kailangan mo ay isang babaeng may pangalan, may yaman, at may katapatan na hindi kayang bilhin ng kahit na sino." Inilabas ni Don Manuel ang isang folder mula sa kanyang mesa. Dito ay nakalagay ang mga ulat na gawa-gawa lamang ng kanyang mga tauhan, mga larawan ng isang babaeng kahawig ni Teresa na nakasakay sa isang marangyang sasakyan, kasama ang isang hindi kilalang lalaki sa isang malayong lalawigan. Ang bawat pahina ay tila isang sampal sa mukha ni Hector, na lalong nagpapatibay sa kanyang maling paniniwala. "Tingnan mo ito, Hector. Habang ikaw ay hindi makakain at makatulog, siya ay nagpapakasasa sa pera ng pamilyang ito, kasama ang kanyang tunay na minamahal. Wala siyang pakialam sa'yo. Wala siyang pakialam sa kahit na ano, kundi ang sarili niyang luho." Ang patuloy na pag-uudyok ni Don Manuel. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa, isang mahusay na paglalaro ng sikolohiya upang itulak ang kanyang anak sa direksyong gusto niya. Sa gitna ng tensyon, ang mabibigat na pinto ng aklatan ay bumukas ng walang tunog. Pumasok si Sofia. Suot ang isang mamahaling bestido na kulay asul na tila sumisimbolo sa katahimikan at kaayusan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na alpombra ay puno ng kumpiyansa. Lumapit siya kay Hector at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na kamay ng lalaki. "Hector,
Please, stop punishing yourself. Ang malambing na sabi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa simpatya. Hindi deserve ni Teresa ang kahit isang segundo ng iyong pighati. Let me help you build back the Valderrama name. Magkasama nating harapin ang publiko. Isang gabi lang, sa charity gala, sa Sabado. Ipakita mo sa kanila na hindi ka talunan. Tumingala si Hector kay Sofia. Nakita niya rito ang isang pag-asa na pilit na iniaalok sa kanya. Sa kabila ng bigat ng kanyang puso, naramdaman niya ang matinding pagkapagod sa pakikipaglaban sa kanyang sariling damdamin. Ang kanyang pagmamahal kay Teresa, na dati ay isang matatag na pundasyon, ngayon ay tila isang gumuguhong kastilyong gawa sa buhangin. Sige, pupunta ako. Ang sa wakas ay sagot ni Hector. Para sa pamilya, para sa dangal ng ama. Isang palitan ng makahulugang tingin ang naganap sa pagitan ni Don Manuel at Sofia. Isang tagumpay na hindi nakikita ni Hector. Habang ang lalaki ay nalulunod sa kanyang maling akala, hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng bansa, si Teresa ay nakatayo sa harap ng tarangkahan ng isang kampo ng militar, handang isuko ang kanyang buhok at ang kanyang nakaraan upang maging isang sandata. Bakit mas madaling maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang masakit na katotohanan? Ang tanong na umiikot sa isipan ni Hector habang dahan-dahan niyang itinitungga ang baso ng alak. Ang pait nito ay gumuguhit sa kanyang lalamunan habang ang mukha ni Teresa ay unti-unting naglalaho sa kanyang alaala. Ang mukhang dati ay puno ng luha at pagsusumamo, ngayon ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tunawin ng kahit anong init ng araw. 5 taon. Para sa iba, ang 5 taon ay isang maikling panahon ng pagbabago. Ngunit para kay Teresa Santos, ito ay isang buong buhay ng muling pagkabuhay. Nakatayo siya sa gitna ng siksikan at maingay na Ninoy Aquino International Airport, bit-bit ang isang simpleng duffel bag. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid. Ang kanyang mga balikat ay tila hindi na kayang yuyurakan ng kahit anong bigat ng tadhana. Suot niya ang kanyang olive drab na fatigue uniform na may nakadikit na patch ng kanyang ranggo, Lieutenant. Ang kanyang buhok na dati ay mahaba at laging nakapusod ng padalos-dalos ay maingat na ngayong nakapusod sa ilalim ng kanyang beret. Ang kanyang balat ay mas naging kayumanggi dahil sa matinding pagsasanay sa ilalim ng sikat ng araw. At sa kanyang mga mata, wala na ang bakas ng takot. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng airport ay may kasamang tunog ng kanyang combat boots na tila isang marcha ng paniningil. Nanay! Isang masiglang tawag ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. 2 bata ang tumatakbo patungo sa kanya, sina Angelo at Angela. 5 taong gulang na sila. Ang mga mukha ay tila mga pinagsamang imahe ng kabutihan ni Teresa at ng mga katangian ng lalaking pilit niyang kinalimutan. Binuhat ni Teresa ang 2, isa sa bawat bisig, at naramdaman niya ang init ng kanilang mga yakap. Ito ang kanyang tunay na medalya. Ito ang dahilan kung bakit siya bumangon mula sa putikan. Handa na ba kayo? Dito na tayo titira sa Maynila. Ang malambing na sabi ni Teresa, ngunit may lalim ng determinasyon. Habang naglalakad sila palabas ng airport, isang dambuhalang digital billboard sa gilid ng highway ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang liwanag nito ay tila sumasampal sa gabi. Nakalagay doon ang mukha ni Hector Valderrama, mas matanda, mas seryoso, at sa tabi niya ay si Sofia. Ang caption ay nakasulat sa malalaking titik, The Royal Wedding of the Decade, Hector Valderrama and Sofia Monteverde. 2 weeks to go. Nanuyo ang lalamunan ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humigpit sa hawak niya sa kanyang mga anak. Ang lalaking pinaniniwalaan niyang katuwang niya sa habang buhay ay malapit ng ikasal sa babaeng naging anino ng kanyang pagdurusa. Ang munting kurot sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit kaagad itong tinabunan ng alaala ng basang papel ng diborsyo na itinapon sa putikan 5 taon na ang nakalilipas.
Lieutenant Santos, narito na po ang sundo niyo. Ang sabi ng isang driver ng militar na naghihintay sa kanila. Sumakay si Teresa sa sasakyan, hindi man lang muling lumingon sa billboard. Ang kanyang pagbabalik sa Maynila ay hindi isang aksidente. Bilang bahagi ng isang special assignment upang imbestigahan ang mga maanumalyang transaksyon sa mga proyektong pampubliko, mga proyektong may kinalaman sa kumpanya ng mga Balderrama. Dala ni Teresa ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Habang umaandar ang sasakyan sa gitna ng makukulay na ilaw ng syudad, hinawakan ni Teresa ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang isang lumang locket. Sa loob nito ay ang larawan nila ni Hector noong sila ay nagsisimula pa lamang sa probinsya. Dahan-dahan niya itong binuksan at tinitigan bago ito muling isara ng may pinalidad. Hector, Don Manuel, handa na ba kayong harapin ang multo ng nakaraan? Ang bulong niya sa hangin habang ang sasakyan ay bumibilis patungo sa gitna ng kuta ng kanyang mga kaaway. Ang bawat paanyaya sa isang kasal ay karaniwang tanda ng pagdiriwang, ngunit para sa akin, ito ay isang tiket patungo sa kuta ng mga lobo na pilit akong nilamon 5 taon na ang nakalilipas. Nakatitig si Teresa sa kanyang replika sa salamin sa loob ng isang maliit na apartment sa Quezon City. Ang apartment ay payak, malayo sa karangyaan ng mansyong kinalakihan ni Hector, ngunit dito ay malaya siyang nakahihinga. Sa ibabaw ng kanyang kama, nakalatag ang kanyang gala uniform, isang malinis at puting uniforme na may mga gintong botones na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Ang bawat lupi ng tela ay tila isang paghahanda para sa isang digmaang hindi gagamitan ng bala, kundi ng dangal. Nay, bakit po kailangang magsuot ng ganyan? Ang tanong ni Angela habang pinagmamasdan ng kanyang ina. Ang batang babae ay nakasuot ng isang simpleng puting bestido, habang ang kanyang kakambal na si Angelo ay nakasuot ng maliit na barong Tagalog. Lumuhod si Teresa upang maging kapantay ang mga anak. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay. Dahil ngayong araw, mga anak, ipakikita natin sa kanila ang katotohanan. Ipakikita natin na hindi tayo nawala, na tayo ay buhay, at tayo ay matapang. Habang naghahanda si Teresa, sa loob ng katedral ng San Agustin, ang kapaligiran ay puno ng amoy ng libu-libong sariwang bulaklak ng lila at rosas. Ang bawat upuan ay balot ng mamahaling sutla at ang mga bisita ay ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Si Sofia, sa loob ng kanyang silid, sa likod ng simbahan, ay tila isang reyna sa kanyang traje de boda na gawa sa French lace at pinalamutian ng mga tunay na diamante. Finally, ang bulong ni Sofia sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Wala na ang basura. Wala na ang hadlang. Ang pangalang Balderrama ay akin na. Hindi niya alam, ang basurang kanyang itinapon ay kasalukuyan ng bumabagtas sa kalsada. Bit-bit ang isang katotohanang gigiba sa kanyang binuong palasyo. Sa kabilang bahagi ng simbahan, nakaupo si Yaya Luming sa isa sa mga huling upuan para sa mga tauhan. Ang kanyang mga mata ay laging gumagala. Tila may hinahanap. Noong nakaraang gabi, isang hindi kilalang numero ang nag-text sa kanya. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso. Luming, huwag kang matakot. Ang katarungan ay malapit na. Alam ni Luming ang boses na yon, kahit sa pamamagitan lamang ng mga titik. Alam niyang ang patay ay muling nabuhay. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong Intramuros, hudyat na magsisimula na ang seremonya. Ang malalaking pinto ng katedral ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa labas ay pumasok, lumilikha ng mga mahahabang anino sa sahig na gawa sa marmol. Naglakad si Hector patungo sa altar. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang rebultong naglalakad. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa krus sa unahan
Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa isang maliit na kubo sa probinsya kung saan minsan siyang naging masaya. Sa bawat hakbang niya, tila may mabigat na kadenang humihila sa kanyang bawat galaw. Ang lahat ay handa na, Hector. Ang bulong ni Don Manuel na nasa kanyang tabi, suot ang kanyang pinakamagandang ngiti para sa mga media at bisita. Ito ang simula ng iyong bagong buhay. Kalimutan mo na ang nakaraan. Ngunit sa sandaling magsisimula na ang koro sa pagkanta ng bridal march, isang hindi inaasahang tunog ang pumutol sa katahimikan. Hindi ito tunog ng musika. Ito ay ang tunog ng mabibigat na yabag ng combat boots na naglalakad sa semento ng patio ng simbahan papalapit sa bukana. Isang tunog na hindi nababagay sa isang kasalan, ngunit tila isang babala ng isang darating na unos. Sa pintuan ng simbahan, isang anino ang humarang sa sikat ng araw. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at ang leeg ni Don Manuel ay dahan-dahang tumigas sa kaba. Sino ang pangahas na darating sa gitna ng seremonya ng hindi imbitado? At bakit tila ang hangin sa loob ng katedral ay biglang naging kasing lamig ng yelo? Ang bawat hakbang sa ibabaw ng marmol na sahig ng katedral ay tila isang hampas ng martilyo sa kabaong ng mga kasinungalingang itinayo ng pamilyang Valderrama. Tumigil ang mundo sa loob ng katedral ng San Agustin. Ang maringal na bridal march na tinutugtog ng organista ay biglang naputol, na tila isang hiningang nabilaukan. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa dulo ng mahabang pasilyo, sa gitna ng malalaking pinto na nakabukas at nagpapasok ng nakasisilaw na liwanag ng araw, nakatayo ang isang figura na tila isang aninong nagmula sa kabilang buhay. Hindi ito ang marupok at madungis na babaeng itinakwil 5 taon na ang nakalilipas. Ang nakatayo doon ay si Teresa Santos, tuwid ang tindig, nakasuot ng puting-puting gala uniform ng hukbo, at ang mga medalya sa kanyang dibdib ay kumikislap, tila nanunuya sa mga hiyas na suot ng mga naroon. Ngunit hindi ang kanyang uniforme ang nagpasinghap sa lahat, kundi ang 2 bata na mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay, sina Angelo at Angela. Ang kanilang mga mukha, ang hugis ng kanilang mga mata, at ang kurba ng kanilang mga labi ay tila mga buhay na salamin ng lalaking nakatayo sa harap ng altar. Isang kolektibong singhap ang nagmula sa mga bisita. Hindi na kailangan ng pagsusuri ng dugo upang malaman kung kaninong mga anak ang mga ito. Teresa. Ang bulong ni Hector ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tumakas patungo sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga kamay, na handa nang tanggapin ang kamay ni Sofia, ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang gilid. Anong ibig sabihin nito? Guards! Ilabas ang baliw na yan! Ang sigaw ni Sofia ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mukha na kanina ay tila isang anghel, ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Mabilis siyang humakbang pababa mula sa altar. Ang kanyang traje de boda ay humahapit sa kanyang bawat galaw, habang mabilis siyang lumalapit kay Teresa. Nang makalapit, itinaas ni Sofia ang kanyang kamay upang lapatan ng isang malakas na sampal si Teresa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, mabilis na nahuli ni Teresa ang kanyang pulso. Ang hawak ni Teresa ay kasing tigas ng bakal. Isang lakas na nakuha mula sa mga taon ng paghihirap at disiplina. "Huwag mo akong susubukan, Sofia," ang malamig na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa loob ng malawak na simbahan. "Hindi na ako ang babaeng maaari ninyong saktan at itapon sa putikan. Narito ako para sa isang bagay na kailanman ay hindi ninyo nagkaroon. Ang katotohanan." Binitawan ni Teresa ang kamay ni Sofia nang may pandidiri at humarap kay Don Manuel na nakatayo malapit sa unang upuan. Ang matanda ay tila isang rebultong gumuho. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak.
Inilabas ni Teresa ang isang asul na folder mula sa kanyang panig. Hindi ako ang umalis, Hector. Hindi ako ang nagnakaw. Ang iyong sariling ama ang nagtaboy sa amin sa gitna ng unos, habang ang mga anak mo ay kakalabas pa lamang sa aking sinapupunan. Narito ang lahat ng ebidensya, ang mga pekeng papeles, ang mga bayad sa mga saksi, at ang katotohanang pilit ninyong pinatay. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Angelo, ang batang lalaki, palapit kay Hector. Tumingala ang bata sa lalaking may katulad niyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan, ang munting boses ng bata ay umalingaw-ngaw. Puno ng inosenteng sakit na tila isang punyal na bumaon sa puso ni Hector. Ikaw po ba ang tatay namin? Ikaw po ba ang tatay na pumatay sa amin sa mga kwento ni nanay para hindi kami masaktan? Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na pasabog na nagpabagsak sa pader ng pagpapanggap ni Hector. Napaluhod siya sa sahig ng simbahan, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghagulgol. Sa sandaling iyon, ang lahat ng media na naroon para sa royal wedding ay nagsimulang magpindot ng kanilang mga kamera. Ang bawat kislap ng flash ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Don Manuel. Hindi! Hindi ito totoo! Ang huling hiyaw ni Don Manuel bago siya napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube at ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa sahig ng simbahan habang ang mga tao ay nagkakagulo sa paligid niya. Nakatayo lamang si Teresa, yakap ang kanyang dalawang anak sa gitna ng nagkakagulong katedral. Walang nangiti sa kanyang labi, wala ring luha. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na katahimikan, ang katahimikan ng isang bagyong kakatapos lamang lumipas na nag-iwan ng isang wasak na imperyo sa kanyang paanan. Ang katotohanan ay madalas na dumarating sa panahong ang lahat ay wasak na. Tila isang ulan na bumubuhos sa gitna ng isang lupang wala nang halamang kayang itubo. Ang loob ng katedral na kanina ay puno ng awitin at pagdiriwang ay binalot ng isang nakakasulasok na tensyon. Ang nakatutulig na sirena ng ambulansya sa labas ay humahalo sa ingay ng mga taong nagkakagulo. Mabilis na isinakay ng mga paramedic si Don Manuel na ang katawan ay tila isang tuyong sanga na wala ng buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Hector ay nanatiling nakaluhod sa malamig na marmol. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa asul na folder na naiwan sa sahig. Ang mga pahina nito ay bahagyang nagulo. Inilalantad ang mga lihim na pilit itinago ng kanyang ama. Dahan-dahang iniabot ni Hector ang kanyang nanginginig na kamay upang kunin ang isang dokumento. Ito ay isang resibo ng bayad sa isang pribadong investigador. May petsang 3 araw bago siya sa pilitang pinapirma ng diborsyo. Sa ibaba nito ay ang pirma ng kanyang ama. Ang bawat titik ng lagda ni Don Manuel ay tila isang patak ng asido na sumusunog sa kanyang pagkatao. Diyos ko, anong nagawa ko? Ang bulong ni Hector. Ang kanyang boses ay halos isang ungol ng isang sugatang hayop. Ang bawat sandali ng nakaraang 5 taon. Ang bawat gabing nilunod niya ang sarili sa alak. Ang bawat beses na isinumpa niya ang pangalan ni Teresa ay tila mga sampal na bumabalik sa kanya ng paulit-ulit. Inangat niya ang kanyang tingin at nakita si Teresa na naglalakad na patungo sa labas ng simbahan, protektado ng kanyang mga tauhan sa militar. Ang kanyang tindig ay hindi natitinag, tila isang matatag na tore sa gitna ng gumuguhong syudad. Mabilis na tumayo si Hector, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa malambot na gulaman. Teresa, sandali! Ang hiyaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa matatayog na arko ng katedral. Huminto si Teresa, ngunit hindi siya lumingon. Ang 2 bata ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga binti. Ang kanilang maliliit na muka ay puno ng pagtataka at takot sa kaguluhang kanilang nasaksihan. Humabol si Hector. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakbo sa ilalim ng tubig, mabigat at mahirap.
Nang malapit na siya, hinarang siya ng 2 sundalo. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon habang nakabantay sa kanilang lieutenant. Hector, huwag mo nang dagdagan ang eksenang ito, ang sabi ni Teresa. Ang kanyang likod ay nananatiling nakatalikod. Nakuha mo na ang gusto mo 5 taon na ang nakalilipas. Pinirmahan mo ang papel. Tinapos mo ang lahat. Hindi ko alam, Teresa. Pinaniwala ako ni Papa na iniwan mo ako. Ipinakita niya ang mga larawan, ang mga ebidensya. Ang boyroy ni Hector ay halata sa kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kahit isang sulyap man lamang mula sa babaeng minahal niya ng higit sa kanyang buhay. I thought you betrayed me. I thought the love we had was just a lie. Dahan-dahang humarap si Teresa. Sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon na sumisilip sa pinto ng simbahan, nakita ni Hector ang mga mata ni Teresa. Wala doon ang puot na kanyang inaasahan. Ang naroon ay isang malalim at nakakapangilabot na kawalan ng pakiramdam. Isang pagod na tila dinala ang bigat ng buong mundo sa loob ng 5 taon. Iyon na nga ang problema, Hector. Ang mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Teresa. Mas pinili mong maniwala sa mga papel kaysa sa tibok ng puso ko. Mas pinili mong makinig sa hiya ng pamilya mo kaysa sa pagsusumamo ko noong gabing iyon sa gitna ng bagyo. 5 taon, Hector. 5 taon na pinalaki ko ang mga anak mo sa gutom at takot habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan dito. Tiningnan ni Hector ang mga bata, sina Angelo at Angela. Nakita niya ang kanyang sariling mukha sa kanila, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi kumikilala sa kanya. Walang pagmamahal sa kanilang tingin, kundi pag-aalinlangan lamang sa estrangherong tila gustong agawin ang kanilang ina. Can I just touch them? Ang pakiusap ni Hector. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas patungo sa ulo ni Angelo. Ngunit mabilis na hinila ni Teresa ang mga bata sa kanyang likuran. Hindi pa ngayon, Hector, at baka hindi na kailanman. Ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng dugo lamang. Ito ay pinaghihirapan sa bawat puyat at bawat sakripisyo. Mga bagay na hindi mo alam gawin. Tumalikod na si Teresa ng tuluyan at sumakay sa naghihintay na sasakyang militar. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tila isang pinal na tuldok sa kanilang usapan. Naiwan si Hector na nakatayo sa gitna ng patio habang ang mga huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho. Sa kanyang paanan, napansin niya ang isang maliit na bagay na nalaglag mula sa bulsa ni Angela kanina. Isang munting manika na gawa sa lumang basahan. May mga tahi na hindi pantay-pantay, ngunit bakas ang pagmamahal sa bawat hibla nito. Pinulot ito ni Hector at dahan-dahang naramdaman ang saspaspas ng telang ito laban sa kanyang palad. Ito ang katotohanan ng 5 taon na kanyang pinalampas. Ang hirap na pinagdaanan ni Teresa upang mabuhay ang kanilang mga anak habang siya ay abala sa paggawa ng sarili niyang bilangguan ng puot. Sa likod ng bawat matapang na uniforme ay isang inang ang tanging hiling ay protektahan ang kaniyang mga anak mula sa mga anino ng nakaraan. Ang gabi sa maliit na apartment ni Teresa ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay nag-aalangan na huminga. Matapos ang kaguluhan sa katedral, ang bawat sulok ng silid ay tila nagpapatong-patong na alaala. Nakaupo si Teresa sa gilid ng higaan, pinagmamasdan ng kaniyang 2 anak, na mahimbing na nakatulog matapos ang isang mahabang araw ng takot at pagtataka. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Angelo. Ang batang lalaki ay bahagyang kumibot sa kaniyang panaginip. Tila hinahanap ang seguridad ng haplos ng kaniyang ina. Sa labas, ang tunog ng mga kuliglig ay paminsan-minsang pinuputol ng malalayong busina ng mga sasakyan sa kalsada na nagpapaalala kay Teresa na narito na siya sa Maynila. Ang lugar na minsang bumasag sa kaniyang puso at ang lugar
kung saan niya ito muling bubuuin. Nay, ang mahinang boses ni Angela ay bumasag sa katahimikan. Ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Ang kaniyang maliit na mukha ay puno ng kuryosidad. Yung lalaki po ba sa simbahan? Siya po ba yung tatay na sinasabi niyo? Natigilan si Teresa. Ang kaniyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik. Mahirap lumunok, mahirap magsalita. Paano mo ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang na bata na ang lalaking iyon ay ang kaniyang ama? Ngunit isa ring estrangherong naging dahilan ng kanilang paghihirap? Siya si Hector, anak. Ang mahinahong sagot ni Teresa. Ang kaniyang boses ay tila isang malambot na huni. Marami pang dapat ipaliwanag ang panahon, ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay narito tayo. Walang makakasakit sa inyo hanggat narito si nanay. Habang pilit na pinapakalma ni Teresa ang kaniyang mga anak, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang malamig at puting silid sa ospital, naroon si Hector. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Don Manuel na ang katawan ay napaliligiran ng mga makina na naglalabas ng mga ritmikong tunog ng pagtibok ng puso at paghinga. Ang amoy ng alkohol at gamot ay nanunuot sa kaniyang ilong. Ngunit ang kaniyang isipan ay nakatali sa isang imahe, ang imahe ni Teresa sa kaniyang puting uniforme. Hawak ni Hector ang maliit at lumang manika ni Angela. Pinagmamasdan niya ang bawat tahi nito, ang mga butas na tinakpan ng ibang kulay ng sinulid. Ang simpleng laruang ito ay nagsusumigaw ng katotohanan ng kahirapan na kailanman ay hindi niya naranasan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kaniyang mata at dumapo sa basahang mukha ng manika. Ang galing mong magtago, Papa. Ang bulong ni Hector. Ang kaniyang boses ay puno ng pait habang nakatingin sa kaniyang amang walang malay. Ginamit mo ang dangal para gawin akong bulag. Ginamit mo ang pagmamahal ko para wasakin ang buhay ng mga taong dapat ay pinoprotektahan ko. Ang katahimikan sa silid ay biglang naputol nang bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia. Hindi na suot ang kanyang traje de boda, kundi isang mamahaling itim na damit na tila ba nagluluksa na siya sa kanyang naudlot na kasal. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, walang bakas ng pagsisisi o awa. Hector, kailangan nating tawagan ang mga abogado. Ang bungad ni Sofia, ang kaniyang boses ay tila isang matalas na labaha. Ang ginawa ni Teresa ay isang malaking iskandalo. Sinira niya ang reputasyon natin sa harap ng buong bansa. We need to file a case against her. Pwede nating palabasin na kinidnap niya ang mga bata o kaya naman ay ginagamit niya ang posisyon niya sa militar para mangharas. Dahan-dahang tumayo si Hector. Ang kanyang taas ay tila naging isang malaking anino na tumakip kay Sofia. Iskandalo, reputasyon. Ang tawa ni Hector ay maikli at puno ng pangungutya. Iyon lang ba ang iniisip mo, Sofia? May 2 bata doon na dugo at laman ko na pinalaki sa hirap dahil sa kasinungalingan ninyo at ang iniisip mo pa rin ay ang sasabihin ng ibang tao? Hector, listen to me. No, you listen to me. Ang putol ni Hector, ang kaniyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na ngayon lang niya nailabas. Wala nang kasal na mangyayari. At kung mapatunayan kong may kinalaman ka sa paggawa ng mga pekeng ebidensya laban kay Teresa, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng pangalan, kundi maging ng kalayaan. Naiwang tulala si Sofia habang mabilis na lumabas si Hector ng silid. Ngunit sa sandaling makalayo ang lalaki, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Inilabas niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Siguraduhin ninyong mahanap kung nasaan ang apartment ni Teresa Santos. Ang utos niya sa kabilang linya. Kung ayaw makinig ni Hector sa dahas, titingnan natin kung ano ang gagawin niya kapag nawala ang kanyang mga pinakamamahal na anak. Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang apartment, binubuksan ni Teresa ang kanyang laptop. Sa screen ay makikita ang mga listahan ng mga bank accounts at mga pangalan ng kumpanya. Ang mga dummy corporations na ginagamit ni Don Manuel
para sa kaniyang mga ilegal na operasyon. Ang kaniyang misyon bilang sundalo ay nagtatagpo na sa kaniyang personal na laban. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpasinghap kay Teresa. Mabilis niyang kinuha ang kaniyang service firearm at dahan-dahang lumapit sa pinto. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kaniyang kamay ay matatag. "Sino yan?" ang tanong niya. Ang boses ay handa sa anumang panganib. "Teresa, please, ako ito." Ang boses ni Hector mula sa labas ay tila isang pagsusumamo ng isang taong nawawala sa gitna ng dagat. Hindi mo kailanman mababayaran ng kahit anong yaman ang bawat patak ng luha na natuyo sa pisngi ng aking mga anak habang hinahanap nila ang isang amang wala namang pakialam. Ang mga salitang iyon ay hindi lumabas sa bibig ni Teresa, kundi umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatayo siya sa likod ng pintuan ng kanyang apartment. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang baril. Ang kanyang buong katawan ay nakahanda sa anumang panganib. Sa kabilang panig ng pinto, naririnig niya ang mabigat at humihingal na paghinga ni Hector. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay tila isang babala ng paparating na gulo. "Teresa, please, gusto ko lang makipag-usap. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag." Ang pagsusumamo ni Hector. Ang mahinang pagtama ng kanyang noo sa kahoy na pinto ay lumikha ng isang mapurol na tunog na tila ba ang kanyang buong pagkatao ay sumusuko na sa bigat ng kanyang pagkakamali. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kaniyang sandata at inilagay ito sa kaniyang likuran. Sa isang malalim na buntong hininga, pinihit niya ang trangka. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang pagpunit sa telang naghihiwalay sa kanilang nakaraan at kasalukuyan. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang isang Hector na hindi niya nakilala. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pagsisisi. Sa paanan ng pinto, napansin ni Hector ang dalawang pares ng maliliit na tsinelas. Ang isa ay asul at ang isa ay rosas, kapwa luma at may mga tahi sa gilid. Ang simpleng tanawing ito ay tila isang sampal sa kaniyang mukha. Ang kaniyang mga anak ay lumalaki sa ganitong payak na pamumuhay habang siya ay natutulog sa malambot na seda. "Pumasok ka," ang maikling sabi ni Teresa. Ang kaniyang boses ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa kalsada. Pumasok si Hector ng may pag-aalinlangan. Ang apartment ay maliit. Halos kasya lamang ang isang maliit na lamesa, 2 upuan, at ang kama kung saan nakahiga ang 2 bata. Ang amoy ng nilagang saging at kaunting pulbos ay humahalo sa hangin. Mga amoy ng isang tahanang puno ng pagsisikap. Lumapit si Hector sa lamesa at nakita ang isang drawing na nakadikit sa dingding. Ito ay larawan ng 3 tao. Isang babaeng nakauniporme at 2 maliliit na bata na may hawak na watawat. Walang figura ng isang ama sa larawan. Ang bakanting espasyo sa tabi ng babae sa drawing ay tila isang malalim na bangin na nagpapaalala kay Hector ng kaniyang kawalan. "Teresa," binasa ko ang lahat ng nasa folder. Ang simula ni Hector, ang kaniyang boses ay nanginginig sa bawat pantig. Gumuho ang mundo ko nang malaman kong si Papa ang may gawa ng lahat. Ngunit hindi iyon rason para mapatawad ko ang sarili ko. Naging duwag ako. Pinaniwalaan ko ang galit ko kaysa sa pagkatao mo. "Galit?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing hindi maabot. "Hector, ang galit ay madaling gamutin, pero ang kawalan ng tiwala, iyon ang unti-unting pumatay sa akin sa loob ng 5 taon. Noong gabing itaboy ako ng ama mo, nagmakaawa ako sa mga gwardiya.
Sumigaw ako sa ilalim ng ulan hanggang sa mawalan ako ng boses. Pero wala kang ginawa. Nanatiling nakasara ang bintana mo. Wala ako sa mansyon noon, Teresa. Ang mabilis na depensa ni Hector habang lumalapit siya ng bahagya sa kanya. Pinadala ako ni Papa sa Singapore para sa isang emergency meeting. Pagbalik ko, sinabi niyang tumakas ka na kasama ang ibang lalaki at ang pera ng pamilya. I searched for you, pero lahat ng traces mo ay binura niya. At naniwala ka agad? Ang pagharap ni Teresa ay puno ng determinasyon. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dilaw na ilaw ng bumbilya. Kung mahal mo ako, Hector, dapat ay naramdaman mo na hindi ko kayang gawin iyon. Ngunit mas pinahalagahan mo ang hiya ng pangalan mo kaysa sa dangal ng asawa mo. Sa gitna ng kanilang usapan, dahan-dahang bumangon si Angelo mula sa higaan. Ang bata ay kinukuskos ang kanyang mga mata habang tinititigan ang estrangherong lalaki na kausap ng kanyang ina. Lumapit ang bata kay Teresa at mahigpit na humawak sa kanyang binti. Nay, sino po siya? Bakit po siya umiiyak? Ang tanong ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng inosenteng pag-aalala. Napaluhod si Hector sa harap ng bata. Ang kanyang puso ay tila pinipiga habang tinitingnan ang kanyang anak sa malapitan. Gusto niya itong yakapin. Gusto niyang sabihing siya ang tatay nito. Ngunit ang takot sa mga mata ng bata ay nagpatigil sa kanya. Angelo, siya ay isang kaibigan. Ang mahirap na sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot dahil sa presensya ng anak. Hindi nakasagot si Hector. Nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang mga luha ay pumapatak na sa sahig na gawa sa lumang semento. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang naputol ng isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng apartment na sinundan ng tunog ng mabilis na pagpreno. Mabilis na tumingin si Teresa sa bintana at nakita ang isang itim na SUV na nakaparada sa tapat ng kanilang gusali. Ang pinto nito ay bumukas at lumabas ang isang lalaking nakabarong, may hawak na isang puting sobre. Ang mga abogado ni Don Manuel, ang bulong ni Hector, ang kaniyang muka ay naging putla. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Isang malakas na katok ang tumama sa pinto. Hindi katok ng isang kaibigan, kundi katok ng isang taong may dalang masamang balita. Ang tunog ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikang pilit na binuo ni Teresa. Lieutenant Santos, ayon sa kautusan ng korte, ang mga batang ito ay itinuturing na mga tagapagmana ng pamilyang Valderrama. Wala kang legal na karapatang itago sila sa ganitong uri ng pamumuhay na puno ng kakulangan. Ang boses ni Attorney Castillo ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa gitna ng maliit na silid. Inilapag niya ang puting sobre sa lamesang kahoy. Ang tunog ng papel na tumama sa ibabaw nito ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong apartment. Ang bawat salitang binitawan ng abogado ay puno ng pangungutya. Ang kaniyang mga mata ay gumagala sa mga dingding na may mga bakas ng lumang pintura at sa sahig na gawa sa semento. Napatigil si Teresa. Ang kanyang kamay na nakahawak sa balikat ni Angelo ay dahan-dahang humigpit, ngunit hindi sapat upang saktan ng bata. Naramdaman niya ang isang matinding panunuyo sa kaniyang lalamunan at ang kaniyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang mga anak, ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga, ay muli na namang gustong agawin ng mga taong minsang nagtapon sa kanila sa putikan. Karapatan. Ang boses ni Teresa ay mababa, ngunit puno ng isang uri ng galit na tila isang bulkang malapit ng sumabog. Nasaan ang karapatan ninyo noong gabing kailangan nila ng gatas? Nasaan ang pamilyang Valderrama noong nilalagnat sila sa gitna ng ulan? Ngayong malalaki na sila, ngayong naging tao na sila, dahil sa hirap ko, biglang may karapatan na kayo. Attorney, anong kalokohan ito? Ang sigaw ni Hector ay bumasag sa tensyon.
Humakbang siya sa pagitan ni Teresa at ng abogado. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Wala akong alam dito. Sabihin mo kay Papa o kung sino man ang nag-utos sa'yo na bawiin ang kasong ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado habang inaayos niya ang kaniyang salamin. Senyorito Hector, ang kautosang ito ay nilagdaan ni Don Manuel bago siya mawalan ng malay sa simbahan. At huwag nating kalimutan ang lagda ni Sofia Monteverde bilang co-petitioner. Ayon sa batas, dahil ikaw ay itinuturing na ama at ang mga bata ay may dugong Valderrama, hindi sila pwedeng manatili sa isang lieutenant na palaging nasa field at walang sapat na oras para sa kaniyang mga anak. Ang bawat salita ni Castillo ay tila mga karayom na bumabaon sa puso ni Teresa. Ipinapaalala nito sa kanya ang kaniyang pinakamalaking takot, na ang kaniyang paglilingkod sa bayan ay gagamitin laban sa kanya upang ipakita na siya ay isang pabaya na ina. Ang kaniyang uniforme na simbolo ng kaniyang tagumpay ay ginagawa na ngayong armas upang saktan siya. Dahan-dahang binuhat ni Teresa si Angela na nagsisimula ng umiyak dahil sa takot sa sigawan. Niyakap niya ang bata nang mahigpit. Ang amoy ng pulbos ng anak ay tila isang gamot na nagpapakalma sa kaniyang nanginginig na diwa. Tumingin siya kay Hector at sa unang pagkakataon, nakita ni Hector ang isang uri ng paghihirap sa mga mata ni Teresa na mas masakit pa sa galit. Ito ba ang gusto ninyo, Hector? Ang bulong ni Teresa, ang kaniyang boses ay basag. Gagamitin ninyo ang batas para agawin ang mga anak ko matapos ninyong agawin ang dangal ko? Hindi, Teresa. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Ang sagot ni Hector. Ang kaniyang boses ay puno ng pagsusumamo. Humarap siya sa abogado ng may determinasyon. Castillo, sabihin mo sa kanila, hinding-hindi ako pipirma sa anumang petisyon laban kay Teresa. At kung itutuloy ninyo ito, ako mismo ang magiging pangunahing saksi para sa kanya. Nagulat ang abogado sa narinig, ngunit hindi siya natinag. Kung ganoon, senyorito, kailangan nating magkita sa korte. Ngunit tandaan nyo, ang kapangyarihan ni Don Manuel ay hindi natatapos sa silid ng ospital. Nang lumabas ang abogado, ang katahimikan sa apartment ay naging mas mabigat. Nakatayo si Teresa sa gitna ng silid. Ang kanyang mga anak ay nakakapit sa kanyang magkabilang binti. Ang anino ng kanyang uniforme sa dingding ay tila isang malaking krus na kailangan niyang pasanin. Bakit sa tuwing sinusubukan kong bumangon, laging may kamay na humihila sa akin pababa? Ang tanong na umiikot sa isipan ni Teresa habang tinititigan ang puting sobre sa lamesa. Sa sandaling iyon, alam niyang ang laban na ito ay hindi na tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kinabukasan ng kaniyang mga anak na nakasalalay sa isang pirasong papel. Ang kagandahan ay madalas na nagiging maskara ng isang pusong kasing itim ng uling. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang ilabas ang kaniyang bagsik. Sa loob ng isang marangyang penthouse sa Makati, malayo sa payak na apartment ni Teresa, naroon si Sofia. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahalin at matapang na pabango na tila ba sinusubukang takpan ang masangsang na amoy ng pagkabulok ng kanyang mga plano. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin, tinititigan ang kanyang sariling refleksyon habang hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Ang kanyang traje de boda, na simbolo sana ng kanyang tagumpay, ay nakahandusay sa sahig na tila isang patay na balat ng ahas. Hindi pa tayo tapos, Teresa. Ang bulong ni Sofia, ang kaniyang boses, ay tila isang kuskos ng kutsilyo sa baso. Inagaw mo ang kasal ko. Inagaw mo ang atensyon ni Hector. Pero hinding-hindi mo makukuha ang yaman at pangalang matagal ko nang pinagtrabahuan. Isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Ang tunog ng pag-vibrate ng device sa ibabaw ng lamesang salamin ay lumikha ng isang nakakairitang tunog sa gitna ng katahimikan. Mabilis itong sinagot ni Sofia.
Nahanap niyo na ba? Ang tanong niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Opo, Ma'am Sofia. Ang sagot ng isang lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng takot. Nasa Quezon City lang siya. Pero may bantay siyang mga sundalo sa labas ng apartment. Mahihirapan tayong lumapit. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Sofia. Hindi ko kailangang lumapit ng pisikal. Ang kailangan ko ay ang kaniyang reputasyon. Hanapin niyo ang lahat ng records niya sa militar. Hanapin niyo ang bawat misyong kinasangkutan niya. Siguradong may isang pagkakamali siyang nagawa na pwedeng gamitin upang palabasin na siya ay isang panganib sa kaniyang sariling mga anak. Habang naghahabi ng maitim na balak si Sofia, si Teresa naman ay naroon sa loob ng kanyang maliit na kusina. Tinititigan ang kanyang makintab na combat boots. Ang mga sapatos na ito ay simbolo ng kaniyang pag-asa. Ngunit ngayon ay tila ba naging pabigat sa kaniyang mga paa. Ang bawat hakbang niya sa serbisyo ay tila binibilang na ng kaniyang mga kaaway upang ipakita na siya ay isang absentee mother. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig sa tabi ng mga lumang tsinelas ng kaniyang mga anak. Naramdaman niya ang isang matinding panghihina. Paano niya lalabanan ang isang makapangyarihang pamilya na ang tanging sandata ay ang kaniyang dangal? Ang bawat medalyang napanalunan niya sa pakikipaglaban sa mga rebelde ay tila walang halaga sa harap ng isang korte na tanging pera at impluwensya lamang ang kinikilala. Nay, bakit ka po nakaupo dyan sa sahig? Ang tanong ni Angelo. Ang bata ay lumapit at dahan-dahang hinaplos ang mukha ni Teresa. Napapagod ka na po ba sa pagiging sundalo? Napayakap si Teresa sa kanyang anak. Ang init ng maliit na katawan nito ay tila isang mitya ng panibagong lakas. Hindi, Angelo. Ang sundalo ay hindi napapagod. Nagpapahinga lang tayo para mas maging matapang sa susunod na laban. Kinabukasan, habang nasa kanyang opisina sa kampo, isang hindi inaasahang bisita ang dumating para kay Teresa. Si Hector. Hindi na ito ang lalaking puno ng alak at pagsisisi noong nakaraang gabi. Nakasuot siya ng isang formal na barong. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. May dala siyang isang makapal na dokumento. Teresa, hindi ako narito para magmakaawa ng tawad. Ang bungad ni Hector. Ang kaniyang boses ay matatag. Narito ako bilang isang abogado. Binasa ko ang petisyon ni na Papa at Sofia. May butas ang kanilang argumento. Gagamitin nila ang record mo sa militar noong 3 taon na ang nakalilipas. Ang insidente sa Mindanao kung saan nasugatan ka. Natigilan si Teresa. Ang insidenteng yon ang pinakamalaking sikreto niya. Ang panahong halos mamatay siya sa gitna ng bakbakan at ang mga bata ay naiwan sa kalinga ng isang kapitbahay ng halos 1 buwan. Paano nila nalaman yon? Ang tanong ni Teresa. Ang kaniyang mga kamay ay nagsisimulang manginig. May mga mata sila sa loob ng kampo, Teresa. Ang sagot ni Hector. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Teresa na nasa ibabaw ng lamesa. Palalabasin nilang iniwan mo ang mga bata sa panganib habang ikaw ay nakikipaglaban. Pero hindi ko hahayaang mangyari iyon. I have the counter-evidence. I know who the man in the fake photos was 5 years ago. At handa na siyang magsalita. Ang bawat salita ni Hector ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na tunnel. Ngunit bago pa man makasagot si Teresa, isang malakas na tunog ng pagsabog ng balita ang umalinggaw-ngaw mula sa telebisyon sa loob ng lobby ng opisina. Breaking news, isang kilalang lieutenant ng Philippine Army nahaharap sa kaso ng child neglect at falsification of public documents. Ang mga larawan ng kaniyang mga anak na namumuhay sa hirap ay kumakalat na ngayon sa social media. Ang mga larawan ni Angelo at Angela na kumakain ng tuyo at nakaupo sa semento ay nakapaskil sa screen, kasunod ang mukha ni Teresa na nakauniforme. Ang bawat kislap ng kamera sa telebisyon ay tila isang paglapastangan sa kanilang pribadong buhay.
Naramdaman ni Teresa ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan ay nagkatotoo na. Ang kanyang laban ay hindi na lamang sa loob ng korte, kundi sa harap ng buong bansa na ngayon ay hinuhusgahan na siya bilang isang masamang ina. Kailangan mong pumili, Lieutenant Santos, ang iyong karera o ang iyong mga anak. Sa ilalim ng ganitong uri ng ingay sa publiko, hindi mo pwedeng panindigan ang parehong panig. Ang mga salitang ito mula sa kaniyang general ay tila isang hatol na mas masakit pa sa anumang sugat na nakuha ni Teresa sa gitna ng bakbakan. Nakatayo siya ng tuwid sa loob ng opisina. Ang kaniyang mga kamay ay nasa gilid, ngunit ang kaniyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Sa labas ng kampo, naririnig niya ang bulong ng mga reporter na tila mga buwitreng naghihintay ng kaniyang pagbagsak. Ang kaniyang uniforme, na buong dangal niyang isinuot tuwing umaga, ay tila naging isang mabigat na pasanin na unti-unting dumuurog sa kaniyang pagkatao. Hindi ko pinabayaan ang aking mga anak, sir. Ang sagot ni Teresa. Ang kaniyang boses ay matatag, ngunit may halong pait. Ang bawat barya na kinita ko sa serbisyo ay para sa kanila. Ang bawat sugat ko ay para masiguradong may matutuluyan silang ligtas. Alam ko yan, Lieutenant, pero ang publiko ay hindi nakikita ang puso mo. Ang nakikita lang nila ay ang mga larawan ng dalawang batang nagdurusa habang ang kanilang ina ay malayo sa kanila. Ang tugon ng general nang may halong lungkot. Sa ngayon, epektibo ngayong oras, ikaw ay nasa ilalim ng preventive suspension. Iwan mo ang iyong tsapa at ang iyong baril sa lamesang ito. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang tsapa. Ang tunog ng paglapag ng metal sa ibabaw ng kahoy na lamesa ay tila isang eko ng kanyang gumuho na pangarap. Habang lumalabas siya ng opisina, hindi niya alintana ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga kasamahan. Ang tanging iniisip niya ay ang kanyang mga anak. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at pinatakbo ito patungo sa kanyang apartment. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang dagundong na hindi matigil-tigil. May masama siyang nararamdaman, isang uri ng panganib na hindi nagmumula sa mga bala, kundi sa mga taong ang puso ay puno ng puot. Sa kabilang dako, si Sofia ay kasalukuyang nakikipag-usap sa isang lalaking nakasuot ng itim na jacket sa isang madilim na sulok ng parking lot. Ang kaniyang mga mata ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw ng poste, puno ng determinasyon na tapusin ang laban na ito sa kanyang sariling paraan. Nasa loob ang mga bata. Ang mga sundalong nagbabantay ay pinalitan na ng mga tauhan ni Don Manuel sa ilalim ng preteksto ng security update. Ang ulat ng lalaki. Madali na nating makukuha ang mga bata. Dadalhin natin sila sa hideout sa Batangas. Siguraduhin ninyong walang galoosan ang mga bata. Ang kailangan ko lang ay ang takot ni Teresa, ang malamig na utos ni Sofia. Kapag nasa atin na ang mga bata, mapipilitan siyang bawiin ang lahat ng ebidensya laban sa amin at aalis siya ng bansa nang hindi na bumabalik. Habang pabalik si Teresa, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Hector. Teresa! Huwag kang pupunta sa apartment. Ang sigaw ni Hector sa kabilang linya. Ang kaniyang boses ay puno ng takot. Nalaman ko ang plano ni Sofia. Pinadala niya ang mga tauhan ng tatay ko para kunin sina Angelo at Angela. Papunta na ako dyan. Hindi na nakasagot si Teresa. Ang kaniyang paa ay lalong bumaon sa silinyador ng sasakyan. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa semento ay tila isang hiyaw ng kanyang pag-aalala. Nang makarating siya sa tapat ng gusali, nakita niyang bukas ang pinto ng kanyang apartment. Ang mga sundalong dapat ay nagbabantay ay wala sa kanilang pwesto. Mabilis na tumakbo si Teresa paakyat ng hagdan. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Bawat baitang ay tila 1 kilometro ang layo. Nang makarating siya sa tapat ng kaniyang pinto, bumungad sa kaniya ang isang nakapanlulumong tanawin. Ang maliit na lamesa ay nakataob.
Ang mga drawing sa dingding ay punit-punit at ang tsinelas ni Angela ay naiwan sa gitna ng silid. Walang Angelo, walang Angela. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng isang silid na inalisan ng buhay. Biglang tumunog ang kaniyang cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pag-click niya, nakita niya ang mukha ni Sofia at sa likuran nito, ang dalawang bata na nakatali ang mga kamay at may mga piring ang mga mata. Nakaupo sa isang madilim na bodega. "Hello, Lieutenant Santos." Ang bati ni Sofia. Ang kaniyang tawa ay tila isang tunog ng basag na kristal. "Masyado kang naging kampante sa iyong uniforme. Ngayon, tingnan natin kung sino ang mas malakas, ang iyong dangal o ang iyong pagiging ina." Ang pinakamasakit na katahimikan ay ang katahimikan ng isang tahanang dati ay puno ng tawanan ng mga bata. Ngunit ngayon ay tila isang libingang binalot ng takot at pangungulila. Nakatayo si Teresa sa gitna ng kanyang wasak na sala. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang bawat piraso ng punit na drawing sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang puso na itinapon at nilaro ng malupit na tadhana. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang boses ni Angela na humihingi ng tulong, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sugat ng bala na natamo niya sa digmaan. "Teresa!" Ang boses ni Hector ay puno ng pag-aalala nang pumasok siya sa apartment. Tumigil ang lalaki sa pintuan. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki nang makita ang kaguluhan. "Diyos ko, nakuha na ba nila ang mga bata?" Hindi lumingon si Teresa. Ang kaniyang tindig ay matigas na, tila isang rebulto, ngunit ang kaniyang mga balikat ay bahagyang nayayanig. "Nasa kamay sila ni Sofia, Hector. Ang iyong magaling na mapapangasawa ay ginagamit ang aking mga anak para makuha ang gusto niya. Gusto niyang burahin ang katotohanan kapalit ng buhay ng mga anak ko." Lumapit si Hector at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Teresa. Sa pagkakataong ito, hindi kumawala ang babae. Kailangan niya ng sandigan, kahit na mula ito sa lalaking minsang sumira sa kanya. "Alam ko kung nasaan sila, Teresa. Bago ako pumunta rito, pinasundan ko ang sasakyan ni Sofia sa kanyang driver na tapat sa akin. Niloko niya rin ang taong iyon. Nasa isang lumang bodega sila sa Batangas, sa gilid ng dagat kung saan dati ay may mga ari-arian ang pamilya namin." Walang salitang lumabas sa bibig ni Teresa. Kinuha niya ang kanyang jacket at ang susi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kaniyang mga supling. Ang biyahe patungong Batangas ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa ilalim ng madilim na langit. Ang ugong ng makina ng sasakyan ay humahalo sa malakas na tibok ng puso ni Teresa. Sa tabi niya, si Hector ay hindi tumitigil sa pag-asikaso sa kanyang cellphone. Tinitiyak na ang mga awtoridad na kanyang pinagkakatiwalaan ay nakasunod sa kanila. "Patawad, Teresa," ang bulong ni Hector sa gitna ng biyahe. "Lahat ng ito ay dahil sa akin. Kung hindi ako naging mahina, kung hindi ako naging bulag, hindi tayo hahantong sa ganito. Huwag mong gamitin ang oras na ito para sa iyong konsensya, Hector." Ang matalim na sagot ni Teresa habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa kalsada. "Iligtas natin ang mga bata. Pagkatapos niyon, maaari mo nang dalhin ang iyong pagsisisi sa kahit saang lupalop mo gusto." Nang makarating sila sa bodega, ang paligid ay nababalot ng katahimikan, maliban sa marahas na hampas ng mga alon sa mga bato sa tabing dagat. Ang amoy ng alat at kalawang ay nanunuot sa hangin. Sa loob ng bodega, ang malamlam na liwanag ng isang bombilya ay naglalabas ng mga mahahabang anino. Dahan-dahang pumasok si Teresa at Hector. Sa gitna ng malawak at bakanteng espasyo, nakaupo si Sofia sa isang marangyang upuan na tila ba nasa loob siya ng kaniyang sariling palasyo. Sa kanyang harapan, sina Angelo at Angela
ay nakatali sa mga silya, ang kanilang mga mukha ay puno ng tuyong luha, at ang kanilang mga mata ay dilat sa takot. Dumating din ang mga bida ng ating dula. Ang bati ni Sofia ang kaniyang tawa ay tila isang kuskos ng bakal sa semento. Hector, ang bilis mo talagang mahanap ang mga itinatago ko. Siguro ay dahil magaling tayong maglaro ng taguan noon, di ba? Pakawalan mo ang mga bata. Sofia, tapos na ang laro. Ang sigaw ni Hector, ang kaniyang boses ay puno ng puot. Tapos, hindi pa tayo tapos, Hector. Ang sigaw ni Sofia habang tumatayo at humahawak sa isang matalas na gunting na malapit sa buhok ni Angela. Gusto ni Teresa ng dangal? Gusto mo ng pamilya? Sige, ibibigay ko sa inyo ang dangal na yan sa pamamagitan ng isang sakripisyo. Teresa, ibigay mo sa akin ang lahat ng kopya ng ebidensya laban kay Don Manuel at sa akin. Ngayon din, dahan-dahang inilabas ni Teresa ang isang USB drive mula sa kaniyang bulsa. Itinaas niya ito upang makita ni Sofia. Narito ang lahat, Sofia. Ang mga transaksyon, ang mga bayad sa mga saksing tumestigo laban sa akin, at ang mga dokumento ng iyong ilegal na pag-aari sa ibang bansa. Pakawalan mo ang mga bata. At sayo na ito. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Ihagis mo rito. Inihagis ni Teresa ang USB drive sa sahig sa pagitan nila ni Sofia. Sa sandaling yumuko si Sofia upang kunin ito, mabilis na kumilos si Teresa. Ang kanyang disiplina bilang sundalo ay bumangon. Sa isang iglap, nasipa niya ang kamay ni Sofia at nailayo ang gunting mula kay Angela. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga tauhan ni Sofia ay lumabas mula sa dilim. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang liwanag ng mga dambuhalang flashlight mula sa labas ay bumalot sa buong bodega. Ang mga pinto ay bumukas ng malakas at ang mga awtoridad ay pumasok ng may mga sigaw ng utos. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinalagan ni Hector ang mga bata. Niyakap niya sina Angelo at Angela nang ganoon na lamang kahigpit. Ang kaniyang mga luha ay dumadaloy nang walang pigil. Narito na si Papa. Ligtas na kayo. Ligtas na kayo. Nakatayo si Teresa sa tabi ni Sofia, na ngayon ay pinapustasan na ng mga posas ng mga pulis. Ang babaeng dati ay napakaganda at mapagmataas ay mukha ng isang basang sisiw. Nagsisigaw ng mga mura at pagbabanta. Hinding-hindi niyo ako matatalo. Ako si Sofia Monteverde. Ang huling hiyaw niya bago siya kinaladkad palabas. Lumapit si Teresa sa kaniyang pamilya. Nakita niya si Hector na yakap ang kaniyang mga anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Teresa ang isang uri ng init na hindi nanggagaling sa galit. Lumuhod siya sa tabi nila at niyakap ang tatlo. Si tatay po, niligtas niya kami. Ang mahinang bulong ni Angelo habang nakaturo kay Hector. Tumingin si Teresa kay Hector. Ang lalaki ay nakatitig din sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng isang pagkakataong mabuhay muli. Ngunit bago pa man sila makapag-usap, isang putok ng baril ang umaling-awngaw mula sa labas ng bodega na sinundan ng isang nakakangilong tunog ng banggaan ng mga sasakyan. Sa dulo ng bawat mahabang gabi, ang pinakamadilim na bahagi ay ang sandaling bago sumikat ang araw, kung saan ang lahat ng dumi at kasalanan ay hindi na kayang itago ng kadiliman. Ang putok ng baril na umalingaw-ngaw sa labas ng bodega ay tila isang huling hiyaw ng isang naghihingalong imperyo. Sa loob, mabilis na niyakap ni Teresa ang kanyang mga anak. Itinago sila sa kanyang dibdib habang si Hector ay humarang sa harap nila, handang maging kalasag laban sa anumang panganib. Ang bawat tibok ng puso ni Teresa ay tila isang mabilis na tambol na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng panibagong takot. Ngunit ang putok na yon ay hindi para sa kanila. Ang tunog ng mabilis na pagpreno ng sasakyan at ang pagkatungal ng mga sirena ng pulis sa labas ay nagpahiwatig ng pagtatapos ng isang masalimuot na dula. Isa sa mga tauhan ni Don Manuel sa desperasyong makatakas
ay nagtangkang lumaban sa mga awtoridad, ngunit mabilis itong nasugpo. Ang tunog ng pagbangga ng kanyang sasakyan sa mga barandilya ng tulay ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang listahan ng mga krimen ng pamilyang Valderrama. Lumipas ang ilang oras at ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumuhit sa abot tanaw ng Batangas. Ang kulay kahel at lila na langit ay tila isang pangako ng pag-asa. Nakaupo si Teresa sa likuran ng isang ambulansya, balot ng kumot, habang ang kaniyang mga anak ay mahimbing nang natutulog sa tabi niya, pagod na pagod sa takot at puyat. Lieutenant Santos, ang tawag ng kanyang general na dumating sa eksena. Ang kanyang muka ay puno ng paggalang at pagsisisi. Nakuha na namin ang lahat ng ebidensya mula sa USB drive na ibinigay mo. Hindi lang ang pagkidnap ang haharapin ni na Sofia at Don Manuel. Ang mga dokumento ng korupsyon at pandaraya sa eleksyon ay sapat na upang mabulok sila sa loob ng rehas. Ipinapawalang bisa ko na rin ang iyong suspension. Ang iyong dangal ay hindi kailanman nawala, Teresa. Kami ang nagkulang sa'yo. Isang tipid na ngiti lamang ang isinagot ni Teresa. Ang kanyang tsapa na ibinalik sa kanya ay tila wala ng bigat. Na-realize niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa kanyang ranggo, kundi sa katotohanang nagawa niyang protektahan ang kanyang mga anak sa gitna ng unos. Habang inililigpit ng mga pulis ang mga gamit sa bodega, nakita ni Teresa si Hector na nakatayo sa tabi ng dagat. Ang hangin ay nilalaro ang kaniyang barong na ngayon ay punit-punit at puno ng dumi. Lumapit si Teresa sa kanya. Ang kaniyang bawat hakbang sa buhanginan ay lumilikha ng isang malambot na tunog ng pag-iisip. Ang lahat ay tapos na, Hector, ang mahinahong sabi ni Teresa. Humarap si Hector sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lubog at may mga bakas ng luhang natuyo na sa kaniyang pisngi. Tapos na ang kaso, Teresa. Pero ang sugat na idinulot ko sa inyo, baka kailangan ng habambuhay para maghilom. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo na ibinibigay sa isang gabi. Ang tugon ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na karagatan. Ngunit ang pag-amin sa pagkakamali ang unang hakbang. Pinatunayan mo sa mga anak mo na handa kang mamatay para sa kanila ngayong gabi. Iyon ang simula ng iyong pagbangon bilang isang ama. Sa kabilang dako, sa loob ng isang malamig at madilim na selda sa Manila, naroon si Don Manuel. Ang matandang lalaki na dati ay tila isang hari na hindi pwedeng hawakan ay nakaupo sa isang matigas na silya. Wala na ang kaniyang mamahaling robe, wala na ang kaniyang mga alahas. Ang tanging naroon ay ang kaniyang sariling anino na tila nanunuya sa kanya. Ang kaniyang mga kaibigan sa politika, ang kaniyang mga kasosyo sa negosyo, lahat sila ay tila mga bula na naglaho ng sumabog ang iskandalo. Ang dangal na pilit niyang ipinaglaban sa pamamagitan ng kasinungalingan ay naging isang malaking bato na lumunod sa kanya sa kailaliman ng kahihiyan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang pagkatalo, hindi laban sa isang kaaway, kundi laban sa katotohanang pilit niyang pinatay. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naalala ni Don Manuel ang mukha ni Teresa noong gabing itaboy niya ito. Ang determinasyon sa mga mata ng babae ay hindi niya nakita noon bilang lakas, kundi bilang isang panganib. Ngayon, napagtanto niya na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang maliitin ng pag-ibig ng isang inang walang ibang hangad, kundi katarungan. Isang linggo ang lumipas, ang balita ng pagbagsak ng Imperyong Valderrama ay naging headline sa bawat pahayagan. Si Sofia, na pilit pa ring nagmamalaki sa kanyang mga abogado, ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang yaman ay kinumpiska ng gobyerno at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasamaan sa mata ng publiko. Si Teresa naman ay naroroon sa kanyang maliit na apartment, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtatago. Ang mga bintana ay nakabukas, hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon. Sa kanyang lamesa, nakalagay ang isang bagong drawing ni na Angelo
at Angela. Sa pagkakataong ito, ang larawan ay may 4 na tao, isang ina, 2 bata, at isang lalaking nakatayo sa malayo. Dahan-dahang lumalapit sa kanila. Walang engrandeng pagdiriwang, walang marangyang kasalan. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng isang pamilyang dahan-dahang naglalakbay patungo sa paghilom ng kanilang mga sugat. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng silid ng korte, kundi sa bawat mahimbing na tulog ng mga batang hindi na kailangang matakot sa bukas. Lumipas ang ilang buwan na tila isang banayad na agos ng ilog sa buhay ni Teresa. Ang ingay ng Maynila at ang mga mapanghusgang mata ng publiko ay dahan-dahan nang naglalaho sa kanyang gunita. Sa isang payak ngunit matatag na bahay sa probinsya, kung saan ang bawat umaga ay binabati ng awit ng mga ibon at amoy ng sariwang damo, doon muling itinayo ni Teresa ang kanyang tahanan. Wala na ang kanyang unipormeng puno ng medalya. Ngayon ay suot niya ang isang simpleng puting blusa, ang kanyang buhok ay malayang nilalaro ng mahinang hangin. Nakatayo siya sa beranda, pinagmamasdan sina Angelo at Angela na masayang naghahabol sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kristal na bumabasag sa anumang bakas ng pait na naiwan sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakahawak sa sandata, ngayon ay puno na ng init mula sa pagluluto ng paboritong pagkain ng kanyang mga anak. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Hindi na ito ang marangyang limousine ng mga Valderrama na dati ay nagdadala ng takot, kundi isang simpleng sasakyan na pagmamay-ari ni Hector. Lumabas ang lalaki, suot ang isang payak na polo shirt. Ang kanyang muka ay mas maaliwalas na, bagaman mayroon pa ring bakas ng kapaguran mula sa kanyang bagong trabaho bilang isang public attorney para sa mga mahihirap sa probinsya. "Nay, si tatay!" ang masayang hiyaw ni Angela. Tumakbo ang 2 bata patungo sa bakod. Ang kanilang maliliit na kamay ay kumakaway ng may tunay na pananabik. Pinanood ni Teresa si Hector habang lumuluhod ito upang yakapin ang mga bata. Ang bawat haplos ni Hector sa buhok ni na Angelo at Angela ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang tiwalang dahan-dahang nabubuo sa pagitan nila. Dinala ni Hector ang isang supot ng mga bagong aklat at mga gamit sa paaralan, mga simpleng bagay na mas pinahahalagahan ng mga bata kaysa sa anumang gintong laruan. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa kanila. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay nagpalingon kay Hector. Tumayo ang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at isang uri ng pag-ibig na hindi na naghahangad na mag-ari, kundi ang magsilbi. "Kumusta ang klase ng mga bata?" Ang tanong ni Hector. Ang kaniyang boses ay tila isang malambot na himig sa gitna ng dapit hapon. "Maayos naman." Si Angelo ay laging nangunguna sa math at si Angela naman ay mahilig mag-drawing ng mga bulaklak. Ang sagot ni Teresa. Ang kaniyang boses ay wala ng bakas ng yelo. Naupo sila sa isang bangkong kawayan sa ilalim ng puno ng mangga habang ang mga bata ay abala sa pagbuklat ng mga aklat sa malapit. "Teresa, gusto ko lang magpasalamat." Ang bulong ni Hector, ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa mga anak. "Salamat sa pagkakataong ito. Alam kong hindi sapat ang isang buhay para mabayaran ang lahat, pero ang makita silang nakangiti, sapat na yon para sabihin kong worth it ang bawat hirap." "Ang panahon ang nagpapahilom sa lahat, Hector," ang tugon ni Teresa. "Hindi ko masasabing ang lahat ay bumalik na sa dati, dahil ang dati ay punong-puno ng kasinungalingan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang ngayon na malaya tayong nakakahinga ng walang takot." Habang sila ay nag-uusap, ang balita mula sa radyo sa loob ng bahay ay dahan-dahang umabot sa kanilang pandinig. Ang hatol ng korte laban kay Sofia Monteverde ay pinalna. Habambuhay na pagkabilanggo para sa kanyang mga krimen. Si Don Manuel naman ay nananatili sa isang pasilidad
kung saan ang tanging kasama niya ay ang kaniyang mga alaala ng kapangyarihang nawala. Wala nang luha si Teresa para sa kanila. Ang kaniyang emosyon para sa mga taong iyon ay tila isang tuyong batis na kailanman ay hindi naaagusan ng damdamin. Sa paglubog ng araw, ang langit ay nagbago. Mula sa matingkad na dilaw patungo sa malalim na asul, ang katahimikan ng gabi ay nagsimulang bumalot sa paligid. Ngunit ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Ang bawat paghinga ni Teresa ay tila isang pasasalamat sa tadhana na sa kabila ng lahat ng unos, ang kanyang dangal ay nanatiling buo at ang kanyang mga anak ay nasa kanyang piling. Hector, ang tawag ni Teresa bago pa man magpaalam ang lalaki. Sa susunod na linggo, baka gusto mong sumama sa amin sa pagsimba at pagkain sa labas. Gusto ni na Angelo at Angela na ituro mo sa kanila ang pagpapalipad ng saranggola. Isang nagniningning na ngiti ang sumilay sa labi ni Hector, isang ngamangiting matagal nang nawala mula sa kanyang mukha. Gusto ko yan, Teresa. Hihintayin ko ang araw na yon. Nang umalis ang sasakyan ni Hector, naiwan si Teresa sa gitna ng patio, yakap ang kanyang dalawang anak. Ang bituin sa itaas ay nagsimulang magpakita. Tila mga saksi sa isang bagong simula. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang mas malalim na katotohanan na ang tunay na tagumpay ay ang mahanap ang sarili sa gitna ng pagkakaiba at ang pag-ibig na marunong maghintay at magpatawad. Ang tunay na dangal ay hindi nakasulat sa ginto o nakaukit sa marmol ng isang mansyon, kundi matatagpuan sa bawat yakap ng isang inang nagtagumpay laban sa unos ng kasinungalingan. Ang dapit hapon sa dalampasigan ng kanilang munting bayan ay binalot ng kulay rosas at gintong langit. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang, lumilikha ng isang banayad na tunog na tila ba ang kalikasan mismo ay nagpapasalamat sa pagtatapos ng isang mahabang digmaan. Nakatayo si Teresa sa gilid ng tubig. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa basang buhangin. Wala na ang kanyang unipormeng militar. Ngayon ay suot niya ang isang malambot na bestidong puti na malayang sumasabay sa ihip ng hangin. Sa di kalayuan, nakita niya sina Angelo at Angela na tumatakbo. Dala ang isang makulay na saranggola. Kasama nila si Hector. Ang lalaki ay tumatakbo rin. Ang kanyang tawa ay humahalo sa tawa ng mga bata. Wala na ang Hector na nakatali sa utos ng kanyang ama. Ang narito ay isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na tungkulin sa pagiging isang ama at isang kaibigan. Lumapit si Hector kay Teresa habang ang mga bata ay abala sa panonood sa saranggolang lumilipad ng mataas sa asul na langit. Tumigil ang lalaki sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahan nang nagtatago. Teresa, ang mahinahong tawag ni Hector. Salamat sa pagpapahintulot na maging bahagi muli ng buhay ninyo. Alam kong hindi ko mabubura ang nakaraan, pero salamat sa pagkakataong itayo ang kinabukasan. Tiningnan ni Teresa si Hector. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Ang galit na dati ay parang apoy sa kanyang dibdib ay naging malamig na abo na lamang. Tinangay na ng hangin. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na nakalimutan ko na ang sakit, Hector. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ng buhay ko. Malaya na ako, Hector. Malaya na rin ang mga anak natin. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang balita mula sa lungsod ay tila isang malayo at malabong bulong na lamang. Si Don Manuel ay nananatiling mag-isa sa kaniyang silid sa pitan, kung saan ang tanging naririnig niya ay ang kaniyang sariling pagsisisi na huli na para sa kanya. Si Sofia naman ay nahaharap sa mahabang taon ng pag-iisa sa likod ng mga rehas, nawalan ng lahat ng kinang na kaniyang ninakaw. Ang katarungan ay hindi lamang nagpakulong sa mga nagkasala, kundi nagbigay din ng kalayaan sa mga inapi.
Dahan-dahang hinawakan ni Hector ang kamay ni Teresa. Sa pagkakataong ito, hindi ito binawi ng babae. Hindi man ito ang engranding muling pagsasama na inaasahan ng marami. Ito ay isang mas tunay na koneksyon. Isang pag-ibig na dumaan sa apoy, nadurog, at muling binuo ng mas matatag. Uwi na tayo? Ang tanong ni Angelo habang lumalapit sa kanila, bit-bit ang kanyang saranggola. Gutom na po kami, Nay. Ngumiti si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng unang bituin na sumilay sa langit. Sige, Angelo. Uwi na tayo sa tahanan natin. Naglakad ang apat patungo sa munting bahay sa itaas ng burol. Ang kanilang mga anino sa buhanginan ay nagdurugtong. Tila isang pamilyang binuo hindi ng pangalan, kundi ng katotohanan. Ang kwento ni Teresa Santos ay hindi nagtapos sa pagiging isang biktima o isang bayani, kundi sa pagiging isang babaeng nahanap ang kapayapaan sa kaniyang sariling dangal. At sa ilalim ng gabing binabalot ng mga bituin, ang kanilang munting tahanan ay naging kanlungan ng isang pag-ibig na sa wakas ay nahanap ang tunay na katarungan at kapayapaan. Mga minamahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling pahina ng ating paglalakbay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat minuto at bawat oras na ibinahagi ninyo upang samahan si Teresa sa kanyang laban. Hindi naging madali ang lalakbayin nating ito. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang mga tagpong iyon, lalo na noong gabing itaboy si Teresa sa gitna ng unos, habang karga ang kanyang mga sanggol, naramdaman ko rin ang hapdi sa aking sariling dibdib. May mga gabi na kailangan kong huminto sa pagsulat dahil ang mga luha ko ay humahalo na nasa tinta ng aking mga salita. Ang bawat sugat ni Teresa ay naging sugat ko rin. At ang kanyang pagbangon ay naging sarili ko ring tagumpay. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay inspirasyon ng mga tunay na bayani sa ating paligid. Ng mga ina, mga babaeng itinakwil at minaliit, ngunit piniling tumayo ng mas matatag kaysa sa anumang bagyo. Nais kong ipaalala sa inyo na tulad ng isang munting apoy sa gitna ng madilim na gabi, ang pag-asa ay hindi kailanman namamatay hanggat meron tayong lakas na magtiwala sa ating sariling dangal. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay ang pinakamataas na uri ng katapangan dahil pinapalaya nito ang ating kaluluwa mula sa kadena ng nakaraan. Bago tayo tuluyang magpaalam sa pamilya ni Teresa at Hector, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Sa kabila ng lahat ng pagkakamali at kahinaan ni Hector, sa tingin ba ninyo ay karapat-dapat ba siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon? O sapat na ang kanyang pagsisisi upang bayaran ang 5 taon ng pangungulila? Ang inyong mga pananaw ay mahalaga sa akin dahil ang bawat kwento ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng inyong mga karanasan. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng kahit munting liwanag o kurot sa inyong damdamin, sana ay maibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa aming comment section. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento at mag-subscribe upang mas marami pa tayong mapaglalakbayang mga emosyon at kwento ng buhay. Hanggang sa susunod nating pagkikita, nawa ay manatili ang pag-ibig at katotohanan sa inyong mga puso. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng may kapal.